Isang taong pinag-ipunan ng mama ko ang gagastusin niya para sa araw ng dibo ko. Konti lang po ang inimbitahan ko dahil gusto ko maging intimate ang araw na yon. Pero ang ending ay nagmukhang children's party ang dibo ko dahil isinabay ng girlfriend ng tito ko ang binyag ng anak niya. Tawagin daw natin siyang peach mango pie at alam naman nating lahat na 18th birthday ang pinaka-importanteng event para sa buhay ng mga babae. Noong isang taong pa pinaghahandaan ng mga magulang ni Peach Mango ang kanyang darating na 18th birthday dahil siya ang panganay at sobrang effort naman ng nanay niya. Halos isang taon pinag-ipunan ng nanay niya ang perang gagastusin para sa paghahanda pero kung si Peach Mango lang ang masusunod ayaw niya na sana ng bonggang selebrasyon. Ang gusto sana ni Peach Mango ay magpakain lang talaga sa mga darating na bisita pero ayaw niya na ng may program. Pumayag naman ang nanay ni Peach Mango dahil alam ng nanay niya na hindi siya sanay na makipaghalubilo sa sobrang daming tao. May tito si Peach Mango na may dalawang anak sa magkaibang babae at yung isang bata ay 10 years old na ipinaampon sa iba nilang kamag-anak at yung isa ay ibang kamag-anak din nila ang nag-aalaga. Sa madaling salita, ang tito ni Peach Mango ay mahilig lang mag-anak pero hindi marunong mag-alaga pero sa ngayon ay may bago na naman siyang girlfriend na nakilala niya sa bahay inuman. At ang girlfriend ng tito niyang ito ay tawagin na lang nating Shala at si Shala po noong mga panahon na yon ay 4 na buwan ng buntis. Si Shala ang tipo ng babae na kapag nakakita ng oportunidad na makatipid ay papasukan niya dahil parehas naman sila ng tito ni Peach Mango na walang trabaho. At noong mabalitaan ni Shala na maghahanda sila Peach Mango para sa kanyang darating na dibo ay pinilit nito na kausapin ng kanyang tito na kumbinsihin ang mga magulang ni Peach Mango. Sabay na lang sa kanyang dibo ang binyag ng anak ni Shala pero nung una ay hindi pumayag ang kanyang tito dahil naiintindihan niya si Peach Mango. Pero nagpumilit talaga si Shala at pinilit niya ang kanyang tito na kumbinsihin ang mga magulang niya kaya bandang huli ay pumayag na rin sila. Sobrang naging matibay ni Shala dahil kahit piso ay wala siyang inilabas kahit pambili man lang daw ng oyster sauce pang Ricados ay hindi siya bumili. At ang mama pa ni Peach Mango ang bumili ng mga souvenir para sa binyag ng kanyang pinsan. Siya na rin na nagpatarpaulin ng picture ng anak ni Shala. Kaya nagsabi si Peach Mango sa kanyang mama na wag na siyang ibili ng souvenir para sa kanyang dibo, idagdag na lang yon para sa pambili ng souvenir ng kanyang pinsan. Magkasama si Peach Mango at ang kanyang mama na namimili ng souvenir para sa binyag ng kanyang pinsan pero ang napili nila ay hindi nagustuhan ni Shala. Dahil ang gusto ni Shala ay yung mug na may picture ng anak niya kaya ang nasa isip ni Peach Mango ay dapat magpasalamat ka na lang hindi yung nagrereklamo ka pa. Samantalang ang napili naman ng mama ni Peach Mango ay customized na tumbler pero ang gusto daw ni Shala ay customized na mug. Kaya ang ginawa ng mama niya ay pina-customize na lang ang tumbler para sa dibo ni Peach Mango at yung mug ay nasunod pa rin si Shala. Habang papalapit na ang araw ng kanyang dibo at binyag ng kanyang pinsan ay wala pa ring inaambag si Shala at wala man lang silang itinulong kahit sa kilos. Nanay at tatay niya pa rin na nagpakahirap na maghanap ng baboy na pwedeng ihanda samantalang ang magjowa ay nakatambay lang sa bahay. Sila na rin ang kanyang nanay ang nagpunta ng simbahan para magpased ng binyag ng kanyang pinsan parang sila talaga ang magpapabinyag. Ang sabi ni Peach Mango sa kanyang nanay ay okay lang na sila na ang mag-asikaso sa lahat basta pakiusap niya lang sa araw ng kanyang birthday ay konti lang ang iimbitahing tao ni Shala. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang birthday at binyag ng kanyang pinsan, dito niya na nakita ang listahan ng mga ninong at ninang na 15 ang ninong at 15 din ang ninang. Mahigit 30 ang inimbitahan ni Shala, hindi pa kasama dito ang mga kasama ng inimbitahan nila pero hindi man lang kinonsulta sila Peach Mango. Hindi man lang sila tinanong kung okay lang ba sa kanila, hindi man lang inisip ni Shala kung magkakasya ba ang kanilang handa. Dahil meron ding mga bisitang dumating ang kanyang mga magulang pati na rin ang kanyang lolo at lola bukod pa ang mga taong malalapit kay Peach Mango. Pero itong 30 tao na inimbitahan ni Shala ay hindi nila kakilala at hindi rin yon kakilala ng kanyang tito. At ang pinakamatindi pa itong 30 katao na to ay dala-dala nila ang sarili nilang pamilya. Kaya ang ending ay nagmukhang children's party at alumni celebration ang dibo ni Peach Mango. Mabuti na lang at 8 katao lang ang inimbitahan ni Peach Mango dahil gusto niya sanang maging intimate ang araw na yon yung tipong yung mga mahal niya lang sa buhay ang kanyang kasama. At itong si Shala ay may pagkatsikadora dahil hindi niya in-inform ang mga ninong at ninang ng mga anak niya na isinabay lang ang binyag ng anak niya sa birthday ni Peach Mango. Dahil sila Peach Mango pa ang binaliktad na parang sila ang nakisabay sa event dahil wala daw silang pambili ng panghanda sa kanyang birthday. Kaya yun nalaman ni Peach Mango dahil habang chinichismis yun ni Shala ay narinig ng isa niyang tita kaya hindi nakalagpas sa tenga ng tita niya. Pero pinalagpas na lang yun ni Peach Mango dahil ayaw niya rin namang masira ang araw ng binyag ng kanyang pinsan dahil mahal niya po ang kanyang pinsan. At dahil na rin sa sobrang
sobrang dami ng bisita ay nag-reserve si Peach Mango ng isang lamesa para sa 8 katao na inimbitahan niya. Sumulat siya sa isang papel at inilagay niya sa ibabaw ng lamesa na yon na nakalagay na reserve na ang table na yon. Pero inupuan pa rin yon ng mga bisita ni Shala kaya kinausap niya ang kanyang tatay na baka pwedeng palipatin na lang sa ibang lamesa ang bisita ni Shala. Pero nagmatigas sa mga bisita ni Shala at sinabihan pa ng hindi magagandang salita ang tatay niya. At habang pinagsasalitaan ni Shala ang tatay ni Peach Mango ay narinig naman yon ng kanyang tita kaya kinuha ng tita niya ang mic at doon niya pinagsabihan si Shala at ang kanyang tito na pagsabihan ng kanilang mga bisita. Pero imbis na mahiya si Shala ay lumabas ang pagiging palingkera niya kaya siya ay nagsisigaw habang nandun ang kanyang mga bisita. Kaya si Peach Mango at ang kanyang mga magulang ay pumasok na sa kanilang master's bedroom na soundproof kaya hindi nila naririnig ang mga sigaw ni Shala. Pero hindi pa doon tumigil si Shala dahil pumasok pa siya sa bahay nila Peach Mango para basagin ang mga salamin at sabuyan ng buko pandan ng kanilang kama. Nagwala si Shala at sinabihan pa ang kanyang mga magulang na sila daw ay mata pobre at mahilig mang mata ng mga taong walang kaya. Kaya ang tumatakbo sa isip ni Peach Mango ay sadya bang sensitive lang siya o sadyang may sira na sa tuktok si Shala. Lumapit ang kanyang lola kay Shala para subukan siyang pakalmahin pero ang ginawa ni Shala ay kinurot niya sa tagiliran ng kanyang lola at sinipa. Ang tito niya naman ay nanonood lang dahil hindi niya rin kayang awatin si Shala. Sinusubukan nilang intindihin ng pamilya ni Peach Mango si Shala para kumalma na lang ang sitwasyon. Ang sinasabi kasi ng kanyang mga magulang ay baka may postpartum depression pero hindi naman talaga dahil ganun na talaga ang ugali ni Shala nung wala pa silang anak. Dahil nung minsan ay pinagbuhatan na rin ng kamay ni Shala ang panganay na anak ng kanyang tito sa harapan mismo nila. Mga history din ng pag-utang si Shala at hindi naman nagbabayad at pinapangalan yun sa kanyang lolo kaya ang ending ang lolo niya ang nagbabayad sa mga utang ni Shala. Meron pang isang kwento dito si Peach Mango na sinuktay ni Shala ang aso ng kanyang kapatid nang dahil lang sa ito ay maingay kapag tumatahol. Kaya kahit ganito po ang nangyari nung araw ng birthday ko ay nagtuloy pa rin ang party sa labas at umalis na po si Shala pero hindi namin siya sinundan. Kaya ang ending ang tita ko po ang nag-alaga sa anak nila. Marami pa pong hindi magagandang ginawa si Shala nung araw na yon. PS, hindi po pinagtulungang awayin ng pamilya ko si Shala bagkos naging mabuting tao po kami sa kanya. Patuloy pong naging maganda ang pakikitungo ng pamilya ko sa kanya kahit maraming bagay siyang hindi magagandang gawain. Napagsasabihan lang po siya ng tita ko kapag dumarating na siya sa punto na pinagbubuhatan niya ng kamay ang panganay na anak ng tito ko. Manghihingi lang po sana ako ng advice kung paano ko ba papahabain ang pasensya ko at kung paano ko pakikitunguhan ang ganitong klase ng tao. Dahil kahit anong intindi po namin sa kanya ay talagang hindi ko na siya maintindihan. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At kung ang hinihingi mo ng advice ay kung paano pahahabain ang pasensya mo para kay Shala, hindi kita bibigyan. Dahil ang ipapayo ko sa'yo once na ginulo kayo, pangahan mo agad. Birahin mo ng isang beses yan. Tignan ko lang kung di magtinuyan. Baka parang maamong tuta yan pag pumunta sa inyo. Dahil ako, hindi ako mahilig magmalinis. Dahil pag yung lola ko kinurot mo, nako, ngipin lang ang walang latay. Kaya siguro ang masasabi ko na lang kay Peach Mango, hindi naman masamang maging mabait, pero dapat lahat may limitasyon. Huwag kayong pumapayag na palagi na lang kayong inaabuso. Sa katungkol naman sa pagpapasensya nyo kay Shala, siguro naman sobrang haba na nun. Tama na yun. Dahil kung papayag na lang kayo ng papayag sa lahat ng ginagawa niya kahit hindi maganda, ay hindi yan matitigil. Tuloy-tuloy niya lang yung gagawin. Ang pagiging mabuting tao ay hindi tungkol sa pagpayag mo na ikaw ay gamitin at abusuhin. Dahil ang pagiging mabuti ay hindi lang to tungkol sa pagiging mabait at mapagbigay. Dahil kung mabuti kang tao sa iba, dapat maging mabuti ka rin sa sarili mo. Kaya dapat alam mong protektahan ang sarili mo kapag kinakailangan. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo naman namin bukas. Bye-bye!